Si Osamu ay isa sa mga pinakadakilang may akda sa mundo na nanirahan sa Japan noong Middle Ages. Sa kabila ng pagiging malungkot at awkward, nahuhulog ang loob niya sa isa sa kanyang mga estudyante at gusto niyang pakasalan ito. Sa kasamaang palad, hindi ito tinatanggap ng mundo, at nabalot ng kanilang kalungkutan, nagpasya silang tapusin ang kanilang mga sarili at mamuhay ng magkasama sa langit. Ngunit napunta siya sa isang mahiwagang mundo na kinokontrol ng Demon King, kung saan ang tanging layunin niya ay mahanap ang kanyang minamahal upang mamuhay siya ng mapayapa. Masyadong mabilis ang lahat ng ito para maintindihan ni Osamu, bagamat ang tanging naaalala niya sa kanyang nakaraang buhay ay ang paglalakad sa ulan sa isang mapanglo, makulimlim na araw at pagtawid sa isang tulay bago magpahinga malapit sa pampang ng mabilis na pag-agos ng ilog. Naaalala niya ang pagtingin sa mga mata ng kanyang minamahal, at itinali ang kanilang mga kamay gamit ang isang pulang tali, habang nagpasya silang tapusin ang kanilang mga buhay. Ngunit bago sila tumalon sa ilog, nagsimulang kumaluskos ang mga palumpong sa likod nila, at lumabas ang Trokkon, galit na may gustong masawi ng walang pahintulot nito. Gaya ng dati, ang Trokkon ay nagtatapos sa kanilang dalawa ayon sa kanilang kagustuhan. Sa susunod na sandali, nang imulat ni Osamu ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa isang maliwanag na katedral, na tila dinisenyo ng isang kanlurang sibilisasyon. Lumingon siya, iniisip kung langit ba ito kapag may boses na tumawag sa kanya, sinasabing hindi ito ang hitsura ng langit. Lumingon siya upang makita ang isang magandang babae na nakasuot ng asul na damit na nagsasabi sa kanya na siya ay isang priestess na ang trabaho ay gabayan ang bayani sa mundong ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Anne, at naglakad patungo sa bintana bago tinawag si Osamu para samahan siya. Sinabi ni Anne sa kanya na ang mundong ito ay ibang-iba sa mundo kung saan siya kilala. Sa mundong ito, ang mahika ang namamahala sa kalangitan at sa paligid, habang ang mga dragon ay malayang gumagala. Ang mundong ito ay sakop ng mga mahiwagang nilalang tulad ng mga higanti at mga ibong bumubuga ng apoy. Sinabi niya sa kanya na ang mundong ito ay natatakpan ng kadiliman, at isang bayani lamang ang makapagbabalik ng liwanag sa mundong ito. Si Osamu ay mukhang nalilito pa rin, habang napagtanto niya na pagkatapos mabigong magpasya maging ang kanyang sariling kasawian, ngayon siya ay ipinadala sa ibang mundo. Napahawak siya sa kanyang ulo, iniisip kung gaano siya kaina at kahihiyan na hindi niya mapagpasyahan kung paano siya mabubuhay or masasawi. Binigyan siya ni Anne ng ilang espasyo, at nagsimulang magsalita tungkol sa isang misyon na gusto niyang ipadala sa kanya. Ngunit nang lumingon si Anne, isang bote ng sleeping pills ang gamulong patungo sa kanyang mga paa. Siya ay tumangala sa takot upang makita na si Osamu ay muling sinubukang wakasan ang kanyang sarili, at kinain ang lahat ng mga pampatulog. Agad na inilabas ni Anne ang kanyang staff at sinimulan siyang pagalingin gamit ang mahika, na nagpabalik sa kanya sa kamalayan. Pero mas mukhang naiinis siya kaysa masaya, habang hinihiling niyang itigil na niya ang pang-iistorbo sa kanya. Sinabi ni Anne sa kanya na huwag pabayaan ang kanyang sarili dahil siya ang magiging bayani ng mundong ito, ngunit wala siyang pakialam at sinimulan niyang kunin ang mga table tas at kainin ang mga ito ng paisa-isa. Sinabi ni Anne sa kanya na siya mismo ang pinili ni Lord Trokkon, dahil sa tuwing ang isang tao ay labis na nalulungkot sa kanilang dating buhay, binibisita sila ng Trokkon at pinapante sila sa isang bagong mundo kung saan maaari nilang gawing muli ang kanilang buhay ng masaya. Si Osamu ay patuloy na kumakain ng mga table tas na para bang kumakain siya ng mani at pagkatapos ay lumapit sa priestess na sinasabi sa kanya na ang pakikipagkite sa kanyang sarili sa kanyang minamahal ang magiging pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Mukhang nataranta si Anne, habang pasimpleng kumukuha ng yosi at nagsimulang mag-yosi. Kaya't nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kanyang mga istatistika, dahil ang bawat taong dinadala sa ibang mundo ay may mga kakayahan na parang Diyos. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang taong ito ay may isang HP at siya ay Nolason kahit ngayon. Si Anne ay sobrang nalilito habang pinapalawak niya ang kanyang hanay ng kasanayan, sa pag-aakalang may isang nalulupig na kakayahan na ganap na magpapabago sa kanyang mga istatistika para sa mas mahusay. Ngunit sa kanyang sorpresa, wala siyang kakayahan, walang magic, at ang tanging kagamitan niya ay Yosi at Posporo. Napagtanto niya na maaaring may ilang pagkakamali at humingi ng paumanhin kay Osamu, na sinasabing kasalanan niya ang pagtawag sa kanya dito, dahil siya ay napakahina at walang kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumayo si Osamu at tumingin pabalik kay Anne, sinabi sa kanya na siya ay isang failure na tao na nabuhay sa buong buhay niya sa ganitong paraan, kaya hindi na ito bago para sa kanya.
Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit sinabihan siya ni Anne na maghintay at manatili rito kung isasaalang-alang ang kanyang kalagayan at kawalan ng lakas. Masasawi siya sa sandaling umalis siya sa katedral habang gumagala ang mga halimaw sa labas. Sinabi sa kanya ni Usamo na hindi niya kailangang mag-alala, dahil gusto lang niya ng isang lugar upang masawi at nagsimulang maglakad. Laking gulat ni Anne habang sinisimulan niyang isipin kung paano siya nasasabik noong una niyang makuha ang trabahong ito, ngunit dahan-dahan pagkatapos na harapin ang hindi mabilang na mga tao tulad ng corporate hero na akala mo tagapagmana ng kumpanya, at sinabi sa kanya na hindi siya sapat or ang mayabang na tao na gusto lang niyang purihin siya. Nawalan si Anne ng interes sa kanyang trabaho at tulad ng isang robot, nagsimulang purihin ang bawat bayani na dumating. Pero iba ang lalaking ito. Si Anne ay tumatakbo pagkatapos sa kanya, sinasabi sa kanya na kahit papaano ay pumili ng isang propesyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Usamo na siya ay isang ipinanganak na manunulat at walang ibang alam bago umalis. Pagkatapos lumabas, muli siyang nagsimulang kumain ng ilang sleeping pill nang sabihin sa kanya ng boses ng AI sa kanyang ulo na nakakuha siya ng ilang XP. Sinabihan niya ito na huwag magsalita sa kanyang isip dahil may migraine siya, ngunit sa kanyang pagkadismaya, nagsimulang tumugtog ang isang kanta ni Cash G habang sinasabi sa kanya ng boses na naging level 2 siya. Para na siyang masasawi nang biglang may bumagsak na malaking puno sa likuran niya. Naglakad siya papunta upang makita ang isang puno ng demonyo na humahawak sa isang beast girl, habang siya ay sumisigaw ng tulong. Tumingin siya sa kanya at nakakuha ng inspirasyon na magsulat, kaya tinanong niya kung maaari siyang sumulat ng nobela tungkol sa kanya. Ngunit sinisigawan niya ito na iligtas muna siya. Awkwardly niyang sinubukang abutin ito ngunit nabigo siya, habang ang nalilitong babae ay nagtatanong kung wala siyang anumang espada or magic skills. Kaagad, hinawakan ng puno ang kanyang lalamunan at dinampot siya sa hangin. Nagsisimula si Usamo na magkaroon ng problema sa paghinga ngunit tila medyo kalmado, habang tinitingnan niya ang babae at sinasabing napakapayapa ng kasawian. Ang babae ay nagsasabi sa kanya na huwag magulo habang sinisip-sip ng puno ang mga puwersa ng buhay mula sa biktima nito, at kung hindi sila gumawa ng anumang bagay sa lalong madaling panahon, sila ay masasawi. Tila walang pakialam si Usamo dahil unti-unti siyang nawalan ng malay, habang napagtanto ng dalaga na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, yumanig ang lupa, at biglang sumabog ang puno mula sa isang tabi bago nalanta at naging alikabok. Ang babae ay mukhang nalilito sa nangyari, habang si Usamo ay mukhang malungkot dahil siya ay nabigong masawi muli. Ang boses ng AI ay nagsasabi kay Usamo na nakakuha siya ng isang grupo ng XP, sa pamamagitan ng paggamit ng lason upang tapusin ang kaaway, at doon napagtanto ng Beast Girl na ang puno ay natapos na sumipsip ng lason na nasa katawan na ni Usamo at nasawi. Sinasabi sa kanya ng boses na level 3 na siya ngayon, habang hawak niya ang kanyang ulo at humawak ng isa pang yosi. Sinabi sa kanya ng babae na siya ay medyo malakas, ngunit si Usamo ay walang interes dahil malungkot niyang sinasabi na ito ang ikalimang pagkakataon na hindi natupad ang kanyang hiling na masawi, at siya ay nakaligtas. Hindi maintindihan ng babae kung ano ang mali sa kanya, ngunit hiniling sa kanya na sumama sa kanyang bahay para sa ilang pagkain. Hinawakan niya ang kamay nito nang biglang sumilay sa kanyang mga mata ang alaala ng kanyang pinakamamahal na si Sarah. Tinitingnan ni Usamo ang pulang sinulid na nasa kanyang palso, at iniisip kung na-teleport din ba si Sarah sa mundong ito. Ang babae ay tila nalilito at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay hindi Sarah, ngunit tila hindi niya ito naririnig habang siya ay bumangon at nagsimulang maglakad palayo na may ngiti sa kanyang mukha. Hinahabol siya ng babae, nagtatanong kung saan siya pupunta, habang paulit-ulit niyang inuulit ang pangalan ni Sarah, habang iniisip niya na nakahanap siya ng bagong dahilan para mabuhay sa kakaibang mahiwagang mundong ito. Iniisip ni Usamo ang sandali bago sila nasawi, at nangakong hahanapin si Sarah saan man siya naruroon sa mundong ito at nagpa siya na pagkatapos niyang mahanap ito, sila ay magsasama-sama tulad ng napagpasyahan nila. Muli siyang naglakad patungo sa katedral kung saan nakita niya si Anne na nananalanggan sa Diyos na panatilihing ligtas si Usamo. Masaya siyang makita siyang muli sa lalong madaling panahon, ngunit medyo nadismaya nang malaman na may kasama na siyang babae. Pero mukhang walang pakialam si Usamo dito, at tinanong si Anne kung may kakilala siya na may pangalang Sarah na maaaring nadala sa mundong ito kasama niya, na mas ikinagulat ni Anne dahil kailangan niyang makipagkompetensya ngayon sa dalawang babae.
Hindi siya nakakakuha ng anumang lead, kaya nagsimula siyang gumala muli sa tabi ng Beast Girl habang kumakain ng mga gamot na pampakalma. Sinabi sa kanya ng babae na tiyak na mahahanap niya ang babaeng gusto niya sa lalong madaling panahon, ngunit hanggang doon, dapat nilang bisitahin ang kalapit na bayan ng Roth. Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang kamay, gayunpaman, nagpakita si Anne at hinamped siya ng kanyang staff na nagsasabi sa kanya na ang pampublikong paghawak ng kamay ay hindi disente. Agad na napagtanto ng Beast Girl na si Anne ay umiibig sa kanya at sinimulan siyang tox-on. Sinabi ni Anne na walang ganoon, at trabaho niya na gabayan ang mga bayani at tiyaking mananatili silang ligtas. Sinasabi ng Beast Girl na naiintindihan na niya ngayon kung bakit siya malakas. Mukhang nagulat si Anne at nagtanong kung ano ang sinasabi niya, nang sabihin sa kanya ng Beast Girl na iniligtas siya ni Osamu mula sa isang puno ng demonyo sa isang pag-atake lamang. Lalong nalulungkot si Anne, sa pag-aakalang naging malapit na siya sa ibang babae nang lumingon ito upang makita itong lumukso sa isang kabaong. Sinabi ni Osamu na nahihilo na siya simula nang pumunta siya rito, at matutulog na siya ngayon. Sa pamamagitan nito, isinara niya ang kabaong, na nagpilit kay Anne na hilahin ang kabaong nang may pag-asang maabot ang Gibber Town kung saan malapit nang magsimula ang mga tunay na pakikipagsapalaran. Sa lalong madaling panahon, napilitan din ng Beast Girl na kaladkarin ang kabaong sa tabi ni Anne, na ikinainis niya, at sinimulan niyang sumigaw kay Osamu na lumabas at maglakad tulad ng isang normal na tao. Naghihintay siya ng sagot, ngunit nagsimulang mag-alala ng walang boses na nanggagaling sa loob ng kabaong. Tumingin siya kay Anne, nagtatanong kung nasawi na siya, ngunit mabilis na tinitingnan ni Anne ang kanyang mga istatistika at sinabi sa kanya na ayos lang siya at nagpapahinga lang sa loob. Si Osamu ay totoong nag-e-enjoy sa ngayon, nakakakuha ng libreng sakay habang inaalala ang mukha ng kanyang minamahal. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga panaginip ay nag-ambala sa pamamagitan ng pagsisigaw sa kanya ni Tamayo na lumabas, habang sila ay nakarating na malapit sa lungsod. Lumabas siya sa kabaong, at hinahangaan ang magandang lungsod ng Roth na kumikinang sa paglubog ng araw habang ang mga tindahan ay puno ng mga tao, at ang mga kalsada ay puno ng lahat ng uri ng hayop na may dalang karga. Sinabi sa kanya ni Anne na hindi sila dapat mag-aksaya ng oras, at agad na tumungo sa palasyo upang makipagkita sa hari. Kaya't iniwan nila ang kabaong at nagsimulang lumipat patungo sa kastilyo. Pagdating sa loob ng kastilyo, sinalubong sila ng haring si Tommy at ang kanyang magandang anak, si Princess Charmaine. Parehong lumuhad sina Anne at Tamayo, ngunit hindi yumuyuko si Osamu na parang alpha male at nanatiling nakatayo. Ang hari ay nag-aalok sa kanila ng mga higaan para sa gabi at pagkain hanggat sila ay naririto, ngunit tumugon na may gusto siyang kapalit. Sinabi sa kanila ng hari na natutuwa siyang marinig ang mga nakakatuwang kwento ng mga manlalakbay higit sa anupaman, at gusto rin niyang makarinig ng ilan mula kay Osamu. Ito ay isang malaking pagkakamali habang tinitingnan siya ni Osamu gamit ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanya na maaari niyang turuan ang hari kung paano matulog sa isang kabaong. Tinatakot nito ang hari, na nag-iisip na ang mukhang zombie na ito ay nagbanta lamang sa hari sa kanyang sariling palasyo. Agad siyang ginulo ni Anne sa pagsasabing maganda talaga ang prinsesa, at tila natuwa ang hari dito at sinabi sa kanila na malapit na siyang magpakasal. Nagpasya siyang ipakilala sa kanila ang mga posibleng makakapareha at tinawag sila. Maya-maya, bumukas ang pinto at isang malaking kabalyero ang pumasok sa court kasama ang isang payat na lalaki na may dalang harp sa kanyang kamay. Ipinakilala ng hari ang kabalyero bilang si Gary, isa sa pinakamalakas na tao sa paligid, at si Oliver, ang matalinong music hero na may matalas na pag-iisip para sa politika. Ipinaliwanag ng hari na ang Demon King ay dumami ang mga aktibidad malapit sa lugar, ngunit siya mismo ay masyadong chubby at matanda upang labanan ang mga demonyo ngayon, kaya nais niyang isa sa kanyang mga manugang na harapin ang mga bagay na ito para sa kanya. Habang si Osamu ay patuloy na kumakain ng mga tabletas ng lason, tinanong sila ng hari kung alin sa dalawang lalaki ang mas angkop na maging susunod na hari ng kahariang ito. Ngunit wala talagang pakialam si Osamu at sinabi niya sa hari na wala siyang ideya. Tinawag niya ang hari na walang isip para sa paglalagay ng kapalaran ng buong kaharian sa desisyon ng ilang random na manlalakbay at nang may ngiti, sinabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat na maging isang hari, kapwa sa makasagisag na paraan at literal. Ang hari ay nabigla habang si Osamu ay tumalikod at naglakad palabas ng korte, naiwan ang dalawang babae sa likod upang humingi ng tawad sa hari para sa kanya.
Nang maglaon ng gabing iyon, nakaupo si Usamo sa kanyang kama habang nakatingin sa labas sa magandang buwan, ganap na nawala sa kanyang sariling mga pag-iisip nang magising si Anne at nagtanong kung ayos na ang lahat. Sinabi ni Usamo na hindi siya makatulog, at normal lang sa kanya na manatiling gising buong gabi habang nakatingin sa langit. Biglang, may napansin si Anne sa ilalim ng kumot at inalis ito, at nakita niya si Tamayo na nakayakap sa higaan ni Usamo, mahimbing na natutulog. Hinampad niya siya ng unan at sinimulan siyang hiyain dahil sa pagtulog dito, tinatawag siyang mabalahibong babae. Bagamat hindi makayanan ni Usamo ang lahat ng sigaw na ito, kalmado siyang lumabas ng silid at nagsimulang maglakad upang makahanap ng kapayapaan sa mga pasilyo. Nakita niya ang isang malabo na figure na lumabas na si Princess Charmaine, na nakatingin sa lawa. Kaya sumama siya sa kanya. Binati siya ng prinsesa habang naglalakad ito sa tabi niya at tumitingin sa labas sa lawa, na sinasabing napakaganda ng lawa kaya gusto na lang niyang lunurin ang sarili dito. Ikinagulat nito ang prinsesa, na nagtanong kung okay ba ang kanyang pakiramdam, ngunit binaliktad ni Usamo ang tanong at itinanong kung okay ba ang kanyang pakiramdam, isinasaalang-alang kung gaano siya ka-stress. Medyo malungkot ang itsura ng prinsesa, at sinabi sa kanya na si Gary ay isang malakas na kabalyero at maraming sundalo ang nasa ilalim niya, kaya siya ay lubos na maaasahan at ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kaharian. Ngunit si Oliver ay ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, na sumusulat ng mga kanta para sa kanya sa tuwing siya ay nalulungkot. Ginagawa nitong napakahirap para sa kanya ang pagpili, at naiintindihan ito ni Usamo. Sinabi ni Usamo sa kanya na, sa pinakamatagal na panahon, sinusubukan niyang tapusin ang kanyang sarili, na lubhang nakakaabala sa maraming tao, ngunit mayroon pa rin siyang sapat na paggalang sa sarili na hindi niya hahayaang piliin ng iba ang paraan ng kanyang pamumuhay. Ito ay nagbukas ng mga mata ng prinsesa habang si Usamo ay lumalayo, na sinasabi sa kanya na dapat niyang gawin ang anumang naisin ng kanyang puso at walang pakialam sa sinuman. Kinaumagahan, tinawag silang lahat muli ng hari sa korte habang masaya niyang sinabi na sa wakas ay nakapagdesisyon na ang kanyang anak, at gusto niyang kumilos sila bilang saksi. Tumangala ang prinsesa at nagsimulang maglakad pababa, sinasabing pinag-isipan niya ito ng matagal at sa wakas ay napagdesisyonan niyang gusto niyang sumama kay Usamo. Nagulat silang lahat, napatumba si Anne, habang sinisigawan siya ni Tamayo na huminto sa pag-iinarte. Gayunpaman, walang pakialam si Charmaine habang sinasabi niya kay Usamo na naisip niyang kumakanta si Oliver ng mga kanta para sa kanya sa tuwing nalulungkot siya, ngunit kagabi nang masaya siya, kinakanta pa rin niya ang kanyang kanta, na sumire sa kanyang tulog at napagtanto niya na si Oliver ay isang taunang singer lang. Hindi rin niya mapili si Gary dahil mabaho itong matandang brute. Tumakbo ang hari sa kanya at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumili ng mapapangasawa, ngunit tinawag siya ng prinsesa na tulale dahil hindi siya humingi ng pahintulot sa kanya at ipinahayag na ayaw niyang magpakasal. Sinabi niya kay Usamo na siya lamang ang nag-isip sa kanyang nararamdaman. Biglang inalis ng malaking kabalyero ang kanyang helmet sa galit dahil insecure siya sa pagiging mabaho. Gulat na gulat silang lahat habang nag-transform siya sa isang kakaiba, mukhang demonyong toro at sinasabing isa siya sa mga opisyal ng Demon King Army na gustong pakasalan ang prinsesa, at maging hari para maialay niya ang kaharian sa Demon King. Si Usamo ay tumingin sa kanya at sinabing siya ay may amoy, na ikinagalit ng toro habang siya ay sumumpa na tatapusin silang lahat dahil sa kawalang galang na ito. Sinubukan ni Tamayo na gisingin si Anne, habang ang isang grupo ng mga gwardya ay dumagsa sa korte para protektahan ang hari, ngunit sa isang suntok, itinaboy silang lahat ng demonyo sa tabi ng isang sirang haligi. Bahagyang umiiwas si Tamayo sa haligi habang buhat-buhat niya si Anne at tumalon, na ikinagalit niya at nagpa siyang gumanti. Siya ay nagmamadaling pumasok at naghatid ng isang tuhod na pag-atake sa mukha ng demonyo, nanginginig siya ng lubusan dahil hindi niya inaasahan ang isang beast girl na lalaban. Nagpa siya si Oliver na kantahin ang kanyang pinakabagong kanta para sa kanila, na talagang gumaganap bilang isang buff na nagpapataas ng mga istatistika ni Tamayo ng marami. Ang toro ay agad na sumugod patungo kay Tamayo na nakahanda ang kanyang mga sungay na tusokan ng Beast Girl, ngunit si Tamayo ay mas maliksi at dumudulid sa ilalim ng pag-atake bago sinipa ang demonyo sa mukha. Nagpatuloy pa rin ang demonyo, kaya sinubukan ni Tamayo na suntukin siya, ngunit hineranggan niya ito ng kanyang mga sungay at inatake siya. Siya ay umatras sa oras upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit isang maliit na hiwa ang bumukas sa kanyang mukha habang siya ay nagsimulang dumyugo.
Naghanda ngayon si Tamayo na dumpense, batid ang katotohanan na ang mga sungay ng toro ay matutulis at napakatigas, habang ang halimaw ay naghahanda upang labanan ang babae sa pag-asang matapos ang laban sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago siya makaatake, ginambala siya ni Usamo habang tinatawag siyang baka, bago nagtanong kung maaari niya munang tapusin siya at si Charmaine. Nagpagulat ito kay Charmaine habang sinusubukang sabihin ng hari na huminto na sila. Sinisigawan ni Tamayo si Usamo na itigil ang kanyang kalokohan, habang ang halimaw ay tumatawa na may apoy sa kanyang mga mata habang ipinangako niyang tatapusin sila bago tapusin ang hari, at pagkatapos ay ang bawat huling tao sa kaharian na ito dahil tinawag siya ni Usamo na baka. Ang demonyo ay agad na nagsimulang tumakbo ng buong bilis patungo kay Usamo, habang si Charmaine ay nagsimulang magdalawang isip at sa wakas ay sinabi na ayaw niyang masawi, habang ang mga luha ay nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata. Ngumiti si Usamo, na sinasabing sa pagkakataong ito ay nagsasabi na siya ng totoo, at itinulak siya palayo habang nakatayo siya roon na handang harapin ang kanyang kasawian. Sa kabutihang palad, nagising si Anne at agad na naglagay ng shield wall sa harap ni Usamo, nangako na hindi niya ito hahayaang masawi hanggat nasa paligid niya ito. Patuloy na itinutulak ng demonyong toro ang kalasag upang masira ito, ngunit sa gulat ng lahat, nabali niya ang sarili niyang mga sungay habang siya ay bumabagsak dahil sa sakit. Nagbibigay ito kay Tamayo ng pagkakataon na umatake, at agad siyang tumalon sa may malaking energy wave, pinasabog ang demonyo sa mga dingding at palabas sa lawa. Parehong nakahinga ng maluwag sina Tamayo at Ann nang mapagtanto nila na sa wakas ay tapos na ang problema, habang pinupuri sila ni Oliver at nangakong gagawing kanta ang kwento ng pakikibaka na ito. Pinagmamasdan ni Charmaine ang lawa mula sa butas sa dingding nang tumakbo ang kanyang ama sa kanya at agad na lumuhad, humihingi ng paumanhin sa hindi kailanman isinasaalang-alang ang kanyang damdamin, at sinabing hindi siya karapat-dapat na pamunuan ang kahariang ito. Niyakap siya ni Charmaine ng mahigpit at sinabi sa kanya na pinatawad na niya siya, habang nagpasya silang hayagang pag-usapan ang kanilang mga nararamdaman mula ngayon at magkasamang pamunuan ang kaharian. Kinaumagahan, bumaba ang hari mula sa kanyang posisyon at naging tagapayo, habang si Charmaine ay umakyat upang maging pinakabatang reyna na nakita ng kaharian. Muling umalis sina Ann at Tamayo sa kanilang paglalakbay, hinaila ang malaking kabaong sa likod nila habang si Usamo ay natutulog sa loob, naghihintay kung anong mga bagong pakikipagsapalaran ang kanilang haharapin sa lalong madaling panahon. Parehong dinadala siya ni Tamayo at Ann sa kanyang kabaong sa mga susunod na araw, habang bahagya siyang lumabas dito. Nagsimulang mapagod si Tamayo, at nagpasya silang magpahinga nang lumabas si Usamo mula sa kanyang kabaong, nagtatanong kung oras na para kumain. Sinabi niya na gusto niyang kumain ng nilagang tokwa, ngunit nang tingnan niya ang mukha ng nalilitong priestess, humiga na lang siya pabalik sa kanyang shell habang sinisimulan ni Ann ang pagpuna sa pagkain upang bilhin ito mula sa susunod na bayan. Habang tinitingnan ni Ann ang mapa upang malaman kung nasaan sila, nagtanong si Tamayo kung kailan sila makakarating sa kanyang tinubuang lupa na tinatawag na Grant. Agad itong tiningnan ni Ann at sinabing ilang araw pa sila, at sinabi kay Tamayo na kailangan nilang huminto sa isa sa mga templo doon. Kumain si Tamayo ng tinapay sa kanyang mukha at nagtanong kung bakit kailangan nilang huminto, at sumagot si Ann na kadalasan, ang mga bayani mula sa kabilang mundo ay dumidiretso sa kastilyo ng Demon Lord upang subukang talunin siya, ngunit si Usamo ay tila walang anumang layunin ganon at gusto lang mahanap ang pinakamamahal niyang si Sarah. Dahil doon, kailangan nilang gumala at maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Sinimulan siyang talks-oy ni Tamayo sa pagkagusto niya kay Usamo, ngunit agad niyang itinanggi ang anumang bagay, na sinasabing sinusubukan lang niyang gabayan siya, na siyang trabaho niya. Sinabi sa kanya ni Tamayo na sasamahan niya sila hanggang sa kanyang bayan, ngunit pagkatapos nito, kailangan nilang maglakbay ng mag-isa. Sinabi ni Ann na nagpadala na siya ng kanyang pagbibitiw sa pamamagitan ng isang pamilyar sa templo, kaya hindi ito dapat maging problema. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang pamilyar ay bumalik at sinimulang kagatin ang ulo ni Usamo, na lumabas para sa Yossi break. Agad na sinunggaban ni Ann ang pamilyar, at nalaman niyang hindi man lang inihatid ng pamilyar ang kanyang pagbibitiw. Galit niyang itinapon ang pamilyar, ngunit nakitang cute siya ni Usamo at pinangalanan siyang Melo bago umatras pabalik sa kanyang kabaong. Biglang kumilos si Melo na kakaiba at tumakbo palayo sa takot na ikinagulat ni Ann. Ngunit bago sila makasagot, isang higanteng pulang dragon ang bumaba mula sa langit sa itaas at lumapag ilang dipo lang ang layo mula sa kanila.
Parehong natatakot sina Anne at Tamayo, dahil ang dragon ang pinakamakapangyarihang halimaw sa mundo. Ang dragon ay umuungal sa kanila habang sila ay nakatayo sa parehong lugar, masyadong nakakatakot na makagalaw. Nang inakala nilang malapit na ang wakas, isang boses sa likuran nila ang nag-utos sa dragon na umatras, at sumunod ang dragon. Lumingon sila upang makita ang isang maliit na may puting buhok na nakahod na batang babae na dumaan sa kanila, at diretsyong sinimulan ang paghaplos sa dragon. Ang babae ay nagsimulang makipag-usap sa dragon sa isang banyagang wika, na ikinagulat ni Tamayo at Anne, dahil nangangahulugan ito na pinaamo niya ang dragon. Tumalikod ang dalaga at sinabihan silang umalis kaagad, dahil napakadelikado ng lugar na ito. Ngunit bago sila makasagot, lumabas muli si Usamo mula sa kanyang kabaong para sa Yosi break, at sinabi ni Anne sa babae na si Usamo ay isang taga-ibang mundo na bayani. Ngunit kaagad pagkatapos marinig ito, nagbago ang kanyang saloobin. Inalis niya ang kanyang balabal upang ipakita na siya ay isang dragon mismo, at ang kanyang aura ay nagsimulang itulak sila pabalik. Hindi makapaniwala si Anne sa kapangyarihang taglay ng babaeng ito, habang sinasabi niyang tatapusin niya ang sinumang ibang mundong nakikita niya. Ang Dragon Girl ay agad na naglunsad ng magic attack at iniatake ito patungo kay Usamo, ngunit si Anne ay isang tunay na wife material at nakatayo sa kanyang kinatatayuan, naglalagay ng isang kalasag sa kanilang harapan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng babae na dragon ay masyadong malakas, at ang kalasag ni Anne ay nasira, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Sa kabutihang palad, sa pag-aalis ng alikabok, nagawa ni Anne na ilihis ang pag-atake sa pinakahuling sandali at iniligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit ngayon siya ay ganap na pagod at bumagsak sa lupa. Nakatayo sila kahit papaano habang sinasabi ni Anne kay Tamayo na kailangan nilang ipagtanggol si Usamo. Ngunit ang babae na dragon ay naglalakad lamang at ginamit ang kanyang gravity magic upang itulak sila pabalik sa kanilang mga tuhod, habang nakakaramdam sila ng matinding pressure sa kanila. Biglang, napansin ni Anne ang isang espesyal na marka sa babae na dragon at napagtanto na ang taong ito ay walang iba kundi ang Demon Lord mismo. Ang Demon Lord ay nagsimulang mag-charge ng isa pang pag-atake, ngunit si Usamo ay mahinahong bumangon at sinabi sa kanya na dapat niyang iwanan ang mga babae. Habang lumalapit siya sa kanya, sinabi ni Usamo sa kanya na siya ang kanyang kalaban at handa na siyang masawi, kaya hindi na nagaksaya ng isang segundo ang Demon Lord at tinusok si Usamo sa katawan gamit ang kanyang mga kamay. Parehong natakot sina Anne at Tamayo nang bumagsak si Usamo sa lupa sa isang pool ng kanyang sariling dugo, habang ang Demon Lord ay lumayo sa eksena, nagpaalam sa kanila. Si Tamayo at Anne ay bumagsak mula sa pagkabigla at pagkapagod habang si Usamo ay nagsasalita sa Demon Lord na sinasabing nararamdaman niya ang kanyang puot nang tinusok siya nito. Ang Demon Lord ay ganap na nawalan ng bantay habang pinapanood niya si Usamo na bumangon at lumakad papunta sa kanya, sinasabing kapag siya ay talagang malungkot kahit na siya ay gustong tusukin ang isang tao upang makaramdam ng kahit ano. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mukha nito, na sinasabing malungkot ang mga mata nito at nagtanong kung bakit siya malungkot. Ang Demon Lord ay nakabawi mula sa pagkabigla at agad na tumalon sa dragon, lumipad palayo sa lugar na ganap na naguguluhan habang si Usamo ay bumagsak muli sa lupa. Sa kabutihang palad, nakatago si Melo sa sulok at agad na dinala silang lahat sa kalapit na templo kung saan laking gulat ng priestess na malapit nang masawi si Anne. Tinanong niya kung okay lang siya, ngunit sinabi lang ni Anne sa priestess na iligtas ang buhay ni Usamo, na patuloy na nagdudugo. Agad na ipinatawag ng priestess ang bawat manggagamot sa templo at sinimulang alagaan sila, at sa susunod na umaga, si Usamo ay nasa labas muli at ginagawa ang kanyang nakagawian, tulad ng pagbili ng mapanganib na lason at pag-inom nito tulad ng isang babae sa isang party. Agad na hinampes ni Tamayo ang bote at sinimulan siyang sigawan habang ang priestess na nagngangalang Kanisha, ay nagtatanong kay Anne kung bakit siya pumupunta rito. Agad na tinanong ni Anne kung may kakilala siya na nagngangalang Sarah, ngunit itinanggi ni Kanisha na may ganoong kaalaman at nagtanong kung bakit siya naglalakbay kasama ang mga taga-ibang mundo. Sinabi niya sa kanya na gumaan ang pakiramdam niya nang marinig na umalis si Anne sa kanyang trabaho, dahil ang mga taga-ibang mundo ay napakalaking walang silbi na ginagamit lamang ang kapangyarihang ibinigay sa kanila para sa kanilang sariling kapakanan. Habang sinasabi niya kay Anne na huminto sa paglalakbay kasama si Usamo, isa pang taga-ibang mundo ang lumapit sa kanila at nagsimulang mag-rap tulad ni Cash G matapos siyang turuan ni Flo G.
Pinakita niya ang pera sa kanila dahil mayroon siyang kapangyarihan ng walang katapusang pagpaparami, na ginagamit lamang niya para sa kanyang sariling kapakinabangan. Malinaw, si Kanisha ay nagagalit kay Kashji at ibinalik ang kanyang pera sa kanyang mukha, na sinasabi sa kanya na umalis dahil wala siyang maintindihan na kahit isang salita sa kanyang rap. Sinabi ni Kanisha kay Ann na ang bawat taga-ibang mundo ay parehong walang silbi, ngunit inaangkin ni Ann na iba si Usamo nang ganap niyang binago ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, lumapit si Usamo sa kanya at humihingi ng pera para makabili ng ilang mapanganib na gamot, at nagsimulang magbuhos ng pera si Ann sa kanyang mga kamay nang hindi man lang tumitingin. Nagtanong si Kanisha kung anong uri ng regalo mayroon si Usamo, ngunit sumagot si Ann na si Usamo ay walang anumang mga kakayahan, or espesyal na kasanayan at medyo mahina. Kahit noon pa man, inilagay niya ang kanyang buhay sa linya para iligtas silang dalawa ni Tamayo mula sa Dark Lord. Nagulat si Kanisha dito at sinabi kay Ann na hindi ito posible, dahil pinaslang ng isa pang taga-ibang mundo ang Demon Lord 7 araw na ang nakakaraan. Nang maglaon sa araw na iyon, sinabi ni Ann kay Tamayo ang tungkol sa Demon Lord, at maging siya ay nagulat ngunit sa parehong oras ay masaya sa katotohanan na maaari silang mamuhay ng payapa ngayon. Si Ann, gayunpaman, ay nalilito pa rin dahil hindi nito ipinaliwanag kung bakit sila nakilala ng isa pang babae na may marka ng Demon Lord sa kanya. Biglang napunit ni Usamo ang lahat ng mga pahinang kanyang sinusulatan, dahil tila wala siyang may sulat na maayos na lyrics ng kanta ng gaya kay Kashji. Sinabihan siya ni Ann na huminto sa pagiging walang silbi at isinama siya sa pamimili, kung saan binilhan niya siya ng isang malaking makapal na hanay ng baluti na sumasaklaw sa kanyang buong katawan at masyadong malaki para sa kanya. Inaangkin ni Tamayo na si Usamo ay hindi makalakad doon, ngunit sinabi ni Ann na hindi na niya nakikitang masasaktan siya, kaya mukhang maayos naman ang baluti. Pagkatapos nito, inilagay niya ang helmet sa itaas at sinabihan siyang manatili sa kinaroroonan niya habang nauuna siyang bumili ng iba pang mga bagay. Tila ito ay isang masamang ideya dahil sa lalong madaling panahon ay napapaligiran siya ng mga nanonood, ngunit sa kabutihang palad ay nakita siya ni Kanisha at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sumagot si Usamo na siya ay nagre-relax lang, ngunit si Kanisha ay tila mainit ang dugo sa kanya dahil sinasabi niya na si Ann ay mananatili sa kanya mula ngayon, at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. Ngumiti si Usamo na parang tulale, ngunit sinabi sa kanya na bahala na si Ann na magpasya kung gusto niyang manatili sa kanya or maglakbay kasama niya, dahil hindi siya isang nakakulong na ibon at dapat ay malayang magdesisyon para sa kanyang sarili. Bago pa sila makapagtalo, nakarinig sila ng napakaraming ingay na nagmumula sa sentro ng bayan habang papalapit ang napakaraming halimaw na aso. Ipinakilala ni Kashji ang kanyang boss, habang ang blonde na si Suzuki ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang halimaw na lobo at sinabi sa mga residente na ang Demon Lord ay natalo ng isa sa kanila, ang iba pang mga taga-ibang mundo. Pinasisigla nito ang mga karaniwang tao, na natutuwa sa katotohanan na sa wakas ay mananaig ang kapayapaan at kaunlaran. Ngunit iyon lamang ang simula ng talumpati ni Suzuki, habang sinasabi niya sa kanila na ang ibang mga taga-ibang mundo ay inilagay ang kanilang buhay sa panganib para iligtas ang mundong ito, kaya ngayon ito ay ganap na nilang pamamahalaan. Nagugulat ang lahat dahil hindi nila alam kung ano ang iisipin tungkol sa sitwasyong ito, habang idineklara ni Kashji si Suzuki bilang Panginoon ng lungsod na ito. Biglang nakita ni Kashji si Ann at agad na sinabihan si Suzuki na siya ang nagpahiya sa kanya ng walang dahilan. Bumaba si Suzuki sa kanyang aso at nagsimulang maglakad patungo kay Ann na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo, habang iniisip niya kung dito na ba magtatapos ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Masyadong natakot si Tamayo na gumawa ng anumang bagay laban sa nalulupig na bayani na ito, nang biglang gumamit si Suzuki ng isang espesyal na kasanayan niya, na agad na kumokontrol sa katawan ni Ann, dahil pakiramdam niya ay nakulong ang kanyang kaluluwa sa isang hole habang siya ay inalipin ng kanyang spell at nahulog sa kanyang tuhod na ang kanyang mga mata ay nagiging dilaw. Lubos na nalilito si Tamayo kung ano ang nangyari, ngunit tumawa si Kashji, na sinasabing ang espesyal na kasanayan ni Suzuki ay nakakatulong sa kanya na alipinin ang sinumang hawakan ng kanyang mga kamay, at kung mas malinis ang taong iyon, mas madali silang maaalipin. Galit na galit dito si Tamayo, habang sinisigawan siya nito na ibalik sa normal ang kanyang kaibigan habang hawak niya sa kwelyo si Kashji para suntukin sa mukha nito.
Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, hinawakan ni Suzuki ang kanyang ulo mula sa likod at ginamit muli ang kanyang espesyal na spell, na agad na umalipin din kay Tamayo, na lumuhad sa kanyang mga tuhod tulad ni Anne. Nagsimulang ipagmalaki ni Suzuki ang tungkol sa kung paanong ang kanyang kakayahan ay lubos na nalulupig, na walang sino man ang maaaring tumayo sa kanyang harapan. Ngunit nang ang lahat sa karamihan ay tahimik, ang boses ni Kanisha ay tumunog ng malakas, habang tinawag niya si Suzuki na isang napakalaking walang silbi para sa paggamit ng isang spell na tulad nito sa mga inosenteng tao. Sinabi niya sa kanya na ang bayang ito ay hindi kailanman susuko sa sino mang kasing walang silbi ni Suzuki, at lahat ng mga taong bayan ay sumisigaw bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, hindi nagpatigil si Suzuki, habang nakangiti siya at sinasabing hindi mahalaga kung ano ang gusto ng mahihinang mga tao sa mundong ito, at sinasabing kung hindi sila susuko sa kanya, sisirain na lang niya ang kanilang buong bayan at itatayo ang kanyang kaharian sa kanilang mga abo. Sinabihan niya ang kanyang mga asong halimaw na salakayin ang lahat ng mga taong bayan, at kaagad na nagkagulo habang ang mga tao ay nagsimulang tumakbo sa lahat ng direksyon, sinusubukang tumakas mula sa mga halimaw habang si Suzuki ay tumatawa at nagsimulang maglakad palayo. Si Kanisha ay sumisigaw sa kanya, habang napapaligiran siya ng apat na halimaw, at sinasabi sa kanya na itigil na ang kaguluhan na ito kung mayroon siyang natitirang sangkatauhan, ngunit wala siyang pakialam at iniwan siyang masawi sa kamay ng kanyang mga halimaw na aso. Sa lalong madaling panahon ang lungsod ay naging isang larangan ng digmaan, habang ang mga halimaw na aso ay nagwawasak sa pamamagitan ng pagsunog sa lahat ng mga gusali at bahay sa lugar, habang ang mga residente ay tumatakbo palayo sa kaligtasan. Sa lahat ng ito, si Usamo ay nasa kanyang maayos na munting baluti ng si Tamayo, naganap na nasa ilalim ng kontrol ni Suzuki, ay tuluyang umatake sa kanya. Inaatake niya ang baluti ng buong lakas, pinalapag ang mga mapanirang tama, ngunit ang kanyang baluti ay napakakapal at iniligtas siya, habang iniisip ni Usamo kung paanong hindi mo mapagkakatiwalaan ang iyong mga kaibigan sa mga araw na ito. Biglang, sa isang mapangwasak na suntok, nagawang basagin ni Tamayo ang breastplate, ngunit lumipad ang helmet at tinamaan siya sa mukha, na nagpatambo sa kanya. Umalis si Usamo sa armor at inilagay si Tamayo sa isang bar aisles para sa kaligtasan, iniisip kung ano ang gagawin ng biglang nontog si Kanisha sa isang pader sa tabi niya. Tumingin ito sa kanya na may blankong mukha at nagtatanong kung ano ang nangyayari, habang sinasabi nito sa kanya na ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagtitiwala sa taga-ibang mga mundo, dahil lahat sila ay mga sakam at walang silbi na mga talunan na walang pakialam sa sinuman. Sinabi ni Kanisha sa kanya na noong unang dumating si Suzuki sa mundo, siya ang nagpakita sa kanya kung paano mabuhay, dahil siya ay isang napakahinang tao na hindi man lang kayang manakit ng lamok. Mukhang interesado ito kay Usamo, nang magsimula siyang magtala para sa kanyang susunod na nobela ng thriller, bago itanong kung nasaan ang taong Suzuki na ito. Mukhang nalilito si Kanisha ngunit sinabing nagpunta siya sa simbahan, kaya nagpa siya si Usamo na sundan siya, iniwan si Tamayo sa pangangalaga ni Kanisha. Sinusubukang pigilan siya ni Kanisha, na sinasabing masasawi siya kung pupunta siyang mag-isa, at nagpa siya na samahan siya upang makahanap ng paraan upang sipin si Suzuki palabas ng lungsod. Sa wakas ay nakarating sila sa simbahan kung saan tinanong ni Kanisha kung may plano si Usamo. Mukhang hindi siya naririnig ni Usamo at naglabas siya ng isang bote ng lason na sa tingin niya ay para sa pagpaslang sa mga demonyong aso. Ngunit sa kanyang takot, si Usamo ay ibinuhos ang buong bote sa kanyang harapan. Sinabi ni Kanisha sa kanya na dapat silang lumabas sa likod na pasukan, ngunit nagpa siya si Usamo na dumiretso at binuksan ang pangunahing gate. Natagpuan niya si Suzuki na nakaupo sa isang trono kasama si Kashji at ang kanyang mga demonyong aso, habang tinanong niya si Kanisha kung nakahanap ba siya ng ibang worlder para tulungan siya. Sinasabi ni Usamo na narito lamang siya para sumulat ng isang nobela tungkol sa kanya, na sa una ay nagpapasaya kay Suzuki dahil sa tingin niya ay ito ay isang kabayanihan na kwento. Ngunit sinasabi ni Usamo na ang nobela ay tungkol sa katiwalian, at kung gaano kasakim at kawalang silbi ang pinakamasama na ugali na maaaring taglayin ng isang tao. Ito ay hindi maganda para kay Suzuki, na nagpapadala sa kanyang mga halimaw na aso sa unahan upang tapusin ang mga ito. Agad na itinulak ni Kanisha si Usamo palayo, at ginamit ang kanyang light magic para patumbahin ang karamihan sa mga aso, ngunit ang isa sa kanila ay nakalusot at muntik na siyang kagatin.
Sa kabutihang palad, ginagamit niya ang kanyang staff upang harangan ang halimaw, ngunit ang iba pang mga halimaw na aso ay nagsimulang magpuntirya ng isang fire blast kay Usamo, na nakatayo roon na kumukuha ng mga tala. Sinisigawan siya ni Kanisha na umiwas dahil hindi siya nito matutulungan sa ngayon, ngunit naninindigan siya nang biglang nagpakita si Melo na nakasuot ng helmet at perpektong pinalihis ang lahat ng mga bowl ang apoy, habang itinaboy ang mga ito pabalik kay Suzuki at sa kanyang mga aso. Nagpapasalamat si Usamo kay Melo para sa kanyang tulong, habang nagpasya si Suzuki na gamitin ang demonyong Alpha Wolf para tapusin ang labanan, at binabalaan sila na ang isang kagat mula sa mapanganib na asong ito ay magtatapos sa kanilang buhay. Ang lobo ay tumalon sa pagkilos at agad na kumagat sa balikat ni Usamo, ngunit sa gulat ng lahat, ang lobo ay umitim at bumagsak sa lupa, nasasawi ito mula sa lason na hinaluan ng dugo ni Usamo. Agad na pinagaling ni Kanisha si Usamo habang si Kashji ay tumakas, sinusubukang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Kanisha kay Suzuki na tanggapin ang kanyang pagkatalo, ngunit hindi siya handa na gawin ito at ibinunyag na mayroon pa rin siyang sa kanyang panig. Talagang ikinabigla nito si Kanisha, habang kumukuha si ng punyal mula sa kamay ni Suzuki habang inuutusan siyang tapusin ang dalawang nanghihimasok. Sinubukan ni Kanisha na mga tuwiran kay ngunit wala siyang narinig na anuman at sinusugod si Kanisha, sinusubukan siyang atakihin. Nagawa ni Kanisha na harangan ang kanyang atake at umatras, habang si Usamo ay patuloy na nagsusulat ng mga tala para sa kanyang libro. Sinabi sa kanya ni Kanisha na kailangan nilang umatras dahil hindi nila masasaktan si ngunit sumulong si Usamo, na sinasabing hindi kasing hina si gaya ng iniisip ng mga tao. Ipinagmamalaki ni Suzuki na ang kanyang spell ay napakalakas na walang sino man ang makakalusot dito, ngunit hindi siya pinansin ni Usamo at lumapit kay habang tinatanong niya kung ito ang gusto niya. Nakatayo pa rin si habang nakalabas ang kutsilyo ngunit hindi siya inaatake. Nagsisimulang damaloy ang dugo, habang sinusubukan ng kanyang tunay na sarili na labanan ang kontrol sa kanyang katawan at hinawakan ang talem. Ginamit muli ni Suzuki ang kanyang spell, na inuutusan siyang umatake, ngunit nalampasan ni ang spell ng may matinding paghahangad at bumagsak sa sahig na walang malay. Bigla siyang sinalo ni Usamo at hiniling kay Kanisha na pagalingin siya ng lubusan, habang siya ay magsisimulang magsulat muli. Hindi makapaniwala si Suzuki sa kanyang mga mata na may nakalusot sa kanyang labis na spell, at ang realisasyong ito ay tumama sa kanya ng husto kaya nagmamadali siyang kunin ang kutsilyo. Ngunit sa halip na salakayin si Usamo, sinubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Sa kabutihang palad, agad na kinuha ni Usamo ang kanyang talem, at habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang palad, sinabi niya kay Suzuki na hindi niya maaring tapusin ang kanyang sariling buhay dahil nagsusulat si Usamo ng isang kwento tungkol sa kanya, at kung siya ay masasawi, ang kwento ay magtatapos ng masyadong mabilis. Sinabi niya kay Suzuki na sabihin sa kanya ang kanyang buong kwento, at na may luhang mga mata, sinabi sa kanya ni Suzuki na pabalik sa Earth, siya ay naging paksa ng patuloy na pambubuli dahil sa kanyang maliit na sukat at mahinang kalikasan. Siya ay regular na pinapahirapan sa paaralan, at kahit na ang mga lasing sa kalsada ay basta-basta na lang siyang binubuli at lumalakad ng may takot na ginagawang miserable ang kanyang buhay. Ilang beses niyang sinubukang wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi siya sapat na matapang na gawin iyon. Isang araw, nagpa siya si Trocco na mag-alok ng tulong at ipinadala siya sa mahiwagang mundong ito. Laking gulat niya nang makita si Kanisha bilang kanyang gabay, na nagpakita sa kanya ng kanyang espesyal na kasanayan, na nakatulong sa kanya na paamuin ang anumang hayop at karaniwang inaalipin ito. Nag-ensayo siya ng husto upang talunin ang hari ng demonyo, at dahan-daang nagtipon ng isang maliit na pakete ng mga demonyong aso bilang kanyang mga tapat na alaga. Ginamit niya ang mga ito para pumaslang ng ibang mga halimaw, ngunit sa kabila ng pagiging nasa ibang mundo, hindi pa rin siya pinakitunguhan ng maayos dahil ang mga tao ay nagdidiscrimine sa kanya sa pagiging isang otherworlder. Sa galit, sinimulan niyang gamitin ang kanyang spell sa kanila upang makaramdam ng kaunting kapangyarihan at habang nasa daan, naging halimaw siya mismo. Napangiti si Usamo habang sinasabi na sa wakas ay kumpleto na ang kanyang maliit na libro, na batay sa isang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay ngunit tumanggi na maging bayani at nabigong maging kontrabida rin dahil sa kanyang mahinang kalikasan. Biglang nagsimulang umikot ang mga pahina mula sa libro ni Usamo sa paligid ni Suzuki, na nagbigay ng asol na glow sa kanya habang may nagpapakita na magic circle sa ilalim niya.
Sinabi sa kanya ni Osamu na ito ay isang magandang kwento ngunit hindi ang kanyang obra maestra, kaya kumuha siya ng isang piraso ng papel at pinunit ito sa kalahati. Biglang bumulaga sa kanila ang isang maliwanag na ilaw, at nawala si Suzuki sa kanilang paningin. Hindi makapaniwala sina Ann at Kanisha nang mapagtanto nila na pinabalik lang ng lalaking ito si Suzuki sa sarili niyang mundo, isang kapangyarihan na hindi nila akalain na umiiral sa mundong ito. Si Osamu, sa oras na ito, ay naiinip na habang humiga siya sa lupa at nagsimulang kumain muli ng ilang pampatulog. Sa loob ng lungsod, ang mga demonyong aso ay pinakawalan mula sa spell at bumalik lamang sa kanilang kagubatan, habang si Tamayo ay lumabas din mula sa bar aisles, pabalik sa kanyang dating pagkatao. Kinaumagahan, binigyan ni Kanisha si Osamu ng isang magandang kabaong bilang pasasalamat dahil iyon ang gusto niya at mukhang natutuwa siyang makuha ito. Binabalaan ni Kanisha si Ann na ang kanilang paglalakbay pasulong ay magiging lubhang mahirap at maaaring hindi sila mabuhay, kaya't muli siyang nagtanong kung gusto niyang manatili rito at magsaya sa buhay. Ngunit tumanggi si Ann, na sinasabing sinusubukan niyang alamin kung anong uri ng kwento ang magiging buhay niya. Nakangiti si Kanisha at nagpaalam nang magsimula silang muli na umalis nang walang ideya kung anong mga bagong mapanganib na pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanila sa daan. Mula nang malaman nila ang tungkol sa hari ng demonyo na natalo ng mga bayani mula sa kabilang mundo na pinakawalan, pakiramdam ng lahat ay sa wakas ay makakahinga na sila ng malalim at makakagala sa kahit saan na gusto nila nang walang banta na tatapusin. Ngunit lumalabas na ang 7 bayani na tumalo sa Demon Lord ay pumalit na ngayon sa kanyang kastilyo, at kamakailan lamang ay nagpadala ng deklarasyon ng digmaan sa Pope ng bansang ito, na sinasabing sila na ang maghahari sa buong mundo ayon sa kanilang nakikita. Ang ibang mga pari ay nabigla nang malaman ito habang sinasabi ni Kanisha na ang anak ng Demon Lord ay nawawala rin, na isang malaking problema dahil siya ay isang napakalakas na demonyo sa kanyang sariling karapatan, na kayang sirain ang buong bansa kung gugustuhin niya. Ang lahat ng mga pari ay nag-iisip kung ano ang magagawa nila sa gayong mga kalagayan, nang ang mga bayani na inaakala nilang mga anghel ay naging mga demonyo mismo dahil sa kanilang kasakiman, at ngayon ay nagbabanta sa kapayapaan na kanilang ipinaglaban ng husto upang protektahan. Biglang naalala ni Kanisha ang kaso ni Suzuki, at sinabi sa kanila na kamakailan lamang ay nakilala niya ang isa pang taga-ibang mundo na ibang-iba sa ibang tao, dahil hindi talaga siya nakakuha ng anumang espesyal na kakayahan. Ngunit nakita niyang inilipat niya ang rogue hero na si Suzuki pabalik sa mundo kung saan siya nanggaling, na may espesyal na kakayahan na kahit siya ay hindi alam. Nagulat ang lahat sa narinig, at sabik na nagtatanong ng mga detalye nang biglang dumating ang mismong Pope, at ang iba pang mga pari ay agad na lumuhad sa lupa. Sinabi ng Pope kay Kanisha na gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa ibang taga-mundong ito na kanyang pinag-uusapan, dahil maaaring ipinadala siya ng Diyos sa mundong ito upang harapin ang kanilang mga problema, at ang ibang taga-mundo ay maaaring maging susi sa paglutas ng malaking krisis na ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Osamu ay natutulog sa kanyang kabaong habang kinaladkad ito ni Tamayo at Ann upang makarating sa isang kalapit na lungsod kung saan nagpasya silang magpahinga bago magpatuloy. Tuwang-tuwa si Tamayo dahil pagod na pagod siya matapos hilahin ang kabaong maghapon, at nakiusap kay Ann na bigyan sila ng magandang feather bed kahit isang gabi man lang. Kinuha ni Ann ang mapa at sinimulang tingnan ito upang mahanap ang lokasyon ng pinakamalapit na hotel, nang biglang sinabi sa kanya ng isang batang lalaki na nakaupo sa isang signboard ng walang dahilan ang direksyon kung saan siya dapat pumunta, at nagpasalamat si Ann. Pagkatapos ay itinanong niya kung lahat sila ay mga manlalakbay na bago sa lungsod, at nag-aalok sa kanila ng ilang impormasyon bilang kapalit ng pera, na maaaring makatulong sa kanila ng malaki sa kanilang paglalakbay. Nagpasya silang pakinggan siya, at sinabi niya sa kanila na siya ay isang negosyante na may ideya ng isang serbisyo sa bayani. Tila nalilito si Tamayo, kaya ipinaliwanag niya na magrerente siya ng isang hindi makamundong bayani sa sinumang partido na hindi masyadong kumpiyansa sa kanilang lakas, at ang bayaning iyon ay maglalakbay kasama nila upang matiyak na ligtas silang makarating sa kanilang destinasyon. Kaagad na mukhang naiinis si Tamayo habang iniisip niya sina Suzuki at Kashji, ngunit sinabi sa kanya ng batang lalaki na ang mga bayani ay ipinadala mula sa kabilang mundo para sa kanilang proteksyon at sila ay napakabuti. Sinabi niya sa kanya na para sa mababang presyo na $5,000, makakakuha siya sa kanila ng isang napakahusay na bayani upang samahan sila.
Napagtanto ni Tamayo ang mapanlokong accent nito mula sa kanyang boses at sinusubukang tumanggi sa anumang tulong, ngunit si Ann ay isang walang isip tulad ng iyong kapitbahay na naskam at agad na naglabas ng pera, na sinasabing maliit na halaga ang babayaran para sa kaligtasan ni Usamo. Ang batang lalaki ay agad na lumapit sa kabaong, at sinabi kay Ann na ang nasawi na lalaking ito ay malamang na gustong mailibing ng ligtas at gustong magkaroon ng proteksyon. Biglang bumukas ang kabaong, at si Usamo ay lumabas mula rito, na sinasabing siya ay buhay pa. Tinatakot nito ang batang lalaki, na nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ni Tamayo na ang taong ito sa kabaong mismo ay isang adventurer. Ngunit ang bata ay hindi naniniwala sa kanya dahil ang mga adventurer ay hindi karaniwang mukhang isang pusa. Ang komentong ito ay medyo masakit sa damdamin ni Usamo, ngunit agad na kinuha ng bata ang pera mula sa mga kamay ni Ann at sinabi sa kanya na hintayin siya sa inn dahil dadalhin niya ang bayani sa gabi. Malakas na humikab si Tamayo, masaya na ang isang malakas na adventurer ay maaaring sumali sa kanilang partido, na nangangahulugang hindi nahihilahin ang kabaong. Ngunit pagdating ng gabi, lahat sila ay pumasok sa reception ng hotel, ngunit wala pa ring palatandaan ng bata. Nagtanong ang matandang babae sa reception kung gusto nilang manatili or hindi, ngunit nakiusap si Ann sa kanya na maghintay ng kaunti dahil may darating pa na bayani. Biglang nagtanong ang babae kung sinabi sa kanya ng isang batang lalaki na may darating na bayani, at agad na sumagot si Ann ng oo, umaasang makakuha ng sagot. Sa kanyang pagkadismaya, sinabi sa kanya ng matandang babae na ang bata ay pinangalan ng Enir, na kadalasang sumusubok na lokohin ang mga adventurer mula sa kanilang pera, at ito ang kanyang karaniwang panlilinlang. Nawala sa isip si Ann nang mapagtanto niyang nascam siya ng 5,000, at nagsimulang magkaroon ng panic attack. Tinutulungan siya ni Tamayo na kumalma, habang si Usamo ay nagtatanong patungkol sa batang ito. Sinabi sa kanya ng matandang babae na si Enir ay isa lamang ulila na walang sino man sa mundong ito upang ting-alin, kaya nananatili siya sa paligid ng bayan at nabubuhay sa pamamagitan ng panloloko sa mga manlalakbay tuwing may pagkakataon. Sinabi niya sa kanila na hindi siya masama sa puso, ngunit dahil walang gumagabay sa kanya, ginagawa niya ang lahat ng maling desisyon at palaging nagkakaproblema. Habang hinihintay ni Ann ang bayani na inorder niya, si Enir ay kalmadong nakaupo sa ilalim ng tulay bitbit ang mga gamit niya at ang espadang taglay niya. Masama ang pakiramdam niya sa panloloko sa mga taong ito at iniisip kung dapat ba niyang ibalik ang ilan sa pera, ngunit biglang may naglagay sa kanya ng sako at dinala siya kasama ng lahat ng pera niya. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang poste na gawa sa kahoy habang inilabas ng 3 lalaki ang lahat ng kinita niya at pinagtatawanan ang bata, na tinawag siyang isang kalunos-lunos na scammer. Sinubukan ni Enir na kumilos ng matapang at binalaan sila na kaibigan niya ang ilang bayani sa ibang mundo, at kung malalaman nila ito, magagalit sila. Pero tinatawanan lang siya ng 3 mandurukot. Silang 3 pala ay ibang mga taga-mundo, na naging rogue at nagtatrabaho bilang mga tulisan at magnanakaw para kumita ng malaki. Pinagtatawanan siya ng mga ito dahil sa pag-aakalang isa pang taga-ibang mundo ang magiging kaibigan niya, at nagpa siya na turuan siya ng leksyon dahil kumikita siya sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Ang pinuno ng grupo ay naglabas ng isang mahiwagang pana at ipinakita ito kay Enir, na sinasabing ang bolt mula sa sandata na ito ay maaaring tumagos kahit na ang pinakamatigas na balat ng dragon, at sinabi sa kanyang 2 pang kasamahan na hawakan si Enir sa lugar. Nagtawanan silang lahat habang tinutumbok niya ang pana sa batang lalaki, na tila tinanggap na ang kanyang kasawian habang ang pinuno ay bumibilang hanggang 1. Nang biglang, dumating si Usamo at itinaboy ang pana, na nagreresulta sa chubby na nataman sa binti. Laking gulat ng mga magnanakaw nang makita ang isa pang lalaki dito, habang si Usamo ay naglalakad sa harap ng bata at sinabi sa mga magnanakaw na dahil sa mga walang silbing tao na tulad nila, ang mga bata ay hindi kailanman maaaring magtiwala sa sinuman at gawin ang mga bagay tulad ng pagnanakaw at panloloko sa iba. Ang isa sa mga mandurukot ay agad na gumamit ng kanyang magic eyes upang suriin ang mga istatistika ni Usamo, at sumigaw sa takot na ang taong ito ay isang bayani rin, ngunit hindi nagtagal sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala dahil ang taong ito ay may isang kalusugan at tila nalalason din. Nagtataka sila kung ang taong ito ay umiinom ng ilang uri ng gamot nang sabihin ng pinuno na nag-aksaya na siya ng sapat na oras at tatapusin niya na sina Usamo at Enir. Nang marinig ito, agad na natuwa si Usamo at nagsimulang ngumiti habang sinasabihan niya ang pinuno na magpuntirya ng maayos.
Ang lalaking may magic eyes ay sumisigaw na si Usamo ay nakakakuha ng kalusugan dahil ang kanyang katawan ay nasa sabik na masawi. Tumingin si Usamo sa kanila na may nakakatakot na ngiti, at sinabi sa pinuno na itutok mismo sa kanyang puso at siguraduhing hindi siya makaligtaan. Ito ay talagang nakakatakot sa kanila habang sila ay tumatakbo palabas, iniisip na ang lalaking ito ay sinapian ng isang demonyo or kung ano paman. Si Usamo ay mukhang bigo sa katotohanan na hindi nila sinubukang tapusin siya, habang tinanong siya ni Enir kung siya ay isang bayani. Sinabi sa kanya ni Usamo na hindi siya isang bayani, kundi isang manunulat lamang na gustong makasamang muli ang pag-ibig sa kanyang buhay at masawi ng mapayapa. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kay Enir na mayroon siyang mahabang buhay sa hinaharap, at kung pipiliin niya ang landas ng pagnanakaw at pagsisinungaling, palagi niyang makikita ang kanyang sarili na nakatali sa isang post ng isang taong mas masama kaysa sa kanyang sarili. Talagang nakakaapekto ito kay Enir na nakatingin sa kanya na may luhang mga mata, habang si Usamo ay umalis lamang sa lugar nang hindi man lang inaalis ang tali ng kawawang bata. Kinaumagahan, naghanda sina Tamayo at Ann na umalis sa lungsod para sa susunod na malaking bayan, nang mapansin nilang inaantok pa rin si Usamo. Nag-aalala si Ann sa kanya dahil pareho silang natulog ni Tamayo ng napakapayapa kagabi, ngunit ngumiti lang si Usamo at bumalik sa loob ng kanyang kabaong. Sinimulan siyang sigawan ni Ann na lumabas nang biglang narinig nila ang boses ni Enir sa likuran nila. Agad na humarap si Tamayo, hinihingi ang kanilang pera, ngunit sinabi ni Enir na hindi siya nagsinungaling sa kanila at sasali sa kanilang partido upang matiyak na ligtas silang makarating sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal ay nakarating si Usamo at ang iba pa sa lungsod ng Gran, na siyang tinubo ang bayan din ni Tamayo. Medyo mahigpit ang security sa gate pero confident si Tamayo na mapapapasok niya lahat ng walang kahirap-hirap dahil sikat talaga siya sa hometown niya. Lumalabas na hindi lang siya sikat kundi pinaghahanap din dahil tulad ng makita siya ng mga gwardya, at agad nilang ipinaaresto siya at lahat ng kasama niya. Ipinakulong ng mga gwardya sina Usamo, Ann, at Enir habang dinadala si Tamayo sa ibang lugar. Natutulog si Usamo sa ibabaw ni Melo ng mapayapa habang umiiyak si Ann, at iniisip ni Enir kung naaresto sila dahil kay Tamayo. Iniisip niya kung anong uri ng krimen ang ginawa niya, ngunit naniniwala si Ann na walang ginawang masama si Tamayo. Pinutol ni Usamo ang kanilang pag-uusap at tinanong si Ann kung paano pinapaslang ang mga tao sa mundong ito, dahil mukhang inaabangan niya ang mga primitive na paraan ng pagpapahirap at pagpaslang. Nagulat si Enir nang makita siyang ngumisi sa sarili, ngunit nagpasya siya na ang unang bagay na dapat nilang gawin ngayon ay ang makalabas sa kulungan. Ginagamit ni Enir ang mga kasanayang nakuha niya sa mga lansangan upang i-unlock ang pinto ng bilangguan, at binigyan siya ni Ann ng mapanghusgang tingin. Ipinatong ni Usamo ang kanyang kamay sa balikat ni Enir, at iniisip ng bata na kahit papaano ay pupurihin siya nito. Gayunpaman, labis ding naaabala si Usamo sa pagbukas niya ng lock dahil mas gugustuhin niyang mag-relax kaysa magsikap na maging malaya. Maya-maya lang, dumating ang mga guard at itinali sila. Tinanong sila ni Usamo kung sila ay tatapusin or hindi. Masasagot niya ang kanyang mga tanong sa silid ng trono, kung saan ipinahayag ng ministro na lahat sila ay tatapusin para sa kanilang mabibigat na kasalanan. Nataranta si Ann at hiniling sa mga beastman na sabihin man lang sa kanila kung anong mga krimen ang kanilang ginawa, at sinabi ni King Sebi na inagaw nila ang prinsesa ng kanilang bansa, kaya kasawian ang tanging parusa para sa kanila. Sumagot si Ann na wala naman silang kilala na prinsesa, at sakto namang pumasok si Tamayo sa silid na nakabihis na parang prinsesa. Sinabi niya sa kanyang ama, ang hari, na hindi siya dinukot at bumibisita lamang sa iba't ibang bansa upang lumakas. Tinitigan siya ni Ann at Enir habang nakabuka ang bibig, habang sinasabi ni Tamayo sa kanyang ama na kaibigan niya ang mga taong ito. Hinihiling niya na palayain sila kaagad, ngunit tumanggi si King Sebi. Gayunpaman, naglalagay siya ng isang kondisyon. Kung talagang gusto ni Tamayo na mapalaya ang kanyang mga kaibigan, hiniling niya sa kanya na ay pangako na hinding-hindi siya gagawa ng anumang kalokohan at mamuhay siya tulad ng isang anak ng royalty. Upang iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa pagkasawi, ibinigay ni Tamayo ang kanyang kalayaan at tinanggap ang kalagayan ng kanyang ama. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at saka umalis sa silid ng trono. Sa pamamagitan nito, ang Fury na ministro ay nagsasabi sa lahat na sila ay malayang umalis.
Nang maglaon, naghapunan si Usamo at ang iba pa sa isang inn kung saan nababalisa si Anne, na inaalala ang mga pagkakataong naging masungit siya kay Tamayo, na hindi alam na siya ay isang prinsesa. Natatakot siya na mapaslang siya kapag sinabi ni Tamayo sa kanyang ama ang tungkol dito, at maya-maya lang may dumating na waitress na nagtatanong kung tungkol sa prinsesa ang pinag-uusapan niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Fiona, ang dating lady-in-waiting para kay Tamayo, at tinanong si Anne at ang iba pa kung kaibigan sila ni Tamayo. Sumagot si Enir na sila ay mga kasama sa paglalakbay hanggang kahapon, ngunit ngayon ay pinilit siya ng hari na umalis sa grupo at kumilos bilang isang nararapat na prinsesa. Medyo nagalit si Fiona nang marinig ito, ngunit sa pagkakataong ito ay nakapagdesisyon na si Usamo kung ano ang gagawin. Hiniling niya kay Fiona na sabihin sa kanya ang backstory ni Tamayo at ng kanyang ama, dahil nakita niya itong isang napaka-interesante na tao. Sina Anne at Enir ay nagpayo laban dito, na sinasabi kay Usamo na maaari siyang mapunta sa problema kapag siya ay natagpuang naghuhukay sa nakaraan ng isang prinsesa. Simpleng sagot niya na wala siyang pakialam kung prinsesa or kung ano paman si Tama dahil kaibigan niya ito. Pumayag si Fiona na sabihin sa kanya ang kwento sa abot ng kanyang kaalaman. Sa kabilang banda, nagiging nostalgic si Tamayo, iniisip ang tungkol sa kanyang mga kaibigan nang bigla niyang makita ang isang taong nakatayo sa tuktok ng palasyo. Sa susunod na sandali, ang isang malaking tipak ng gusali ay sinipsip sa isang black hole, at ang hari ay umabot sa silid ng trono upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakatagpo siya ng isang tao na nagpapahinga sa trono na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Kale, isa sa 7 hindi makamundong bayani na tumalo sa Demon Lord. Tinanong siya ng hari kung para saan siya naririto, at ipinahayag ni Kale na narito siya upang ubusin ang buong kaharian habang nagpapakita ang isang malademonyong panga sa likuran niya. Sinabi ng mga sundalo kay Kale na hindi siya makakaalis ng buhay dahil ang Grun ay isang lungsod ng mga mandirigma. Sinugod siya ng mga ito, ngunit pinitik lang ni Kale ang kanyang mga daliri at nagpakita ang malademonyong panga sa tabi mismo ng sundalo, nilamon sila kaagad. Tila, natitikman ni Kale ang anumang kinakain ng kanyang malademonyong panga, at iniluwa niya ang mga buto ng mga sundalong beast na kakapas lang niya. Sinabi niya na ang kanilang karne ay masyadong matigas at chewy, at ayaw niyang kumain ng ganoon. Nagsimula siyang maglakad patungo sa hari, na sinasabi na hindi niya gusto ang panlasa ng mga lalaki, kaya't susubukan niyang kumain ng babae. Sinabi ni King Sebi kay Kale na hindi siya aalis sa silid na ito ng buhay dahil haharap siya sa kanya ng personal. Inalis niya ang kanyang armor at naghanda para lumaban, at tinawag ni Kale ang kanyang malademonyong panga para salakayin siya. Iniwasan ni King Sebi ang pag-atake ng demonyong panga at ginawaran ito ng sipa bago sumugod kay Kale, at tinamaan ito ng malakas na Thunder Fist. Si Kale ay sumisigaw sa sakit, habang ang pag-atake ng hari ay tila nakakapinsala sa kanya, ngunit siya ay umaakting lamang. Mabilis siyang naglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at sa hari, at pagkatapos ay ipinahayag na ang kanyang tiyan ay naging bato dahil kumain siya ng isang bungkus ng mga bato bago pumunta dito. Nang makitang hindi magiging kapaki-pakinabang ang mga ordinaryong pag-atake, inalis ng hari ang lahat ng limiter sa kanyang kapangyarihan at China Charge ang kanyang ultimate attack. Nagpapakita ang isang magic circle sa ibabaw ng kanyang kamao at susugod na siya kay Kai, ngunit dumating doon si Tamayo at pinutol ang kanilang laban. Umatras si Sebi, tapos napansin ni Kale si Tamayo. Idineklara niya na siya ang susunod niyang biktima, at nag-freeze si Tamayo dahil kinikilala niya ito bilang ang taong nakita niya sa bubong kanina. Sinira niya ang kanyang damit para makipaglaban sa tabi ng kanyang ama, ngunit pinigilan siya nito, at sinabing hindi niya mapapalitan si Lionel. Ang mga salitang iyon ay nagpasindak sa kawawang Beast Girl, at naalala niya si Lionel, ang kanyang kambal na kapatid na higit na malakas at mas matalino kumpara sa kanya. Inakala ng lahat na ang kaharian ay magiging ligtas sa kanyang mga kamay, ngunit 10 taon na ang nakalilipas, nasawi si Lionel at ang kanyang ina sa isang aksidente sa karwahe. Nalungkot ang hari sa pagkawala ng kanyang asawa at anak, at nagpa siya ang batang si Tamayo na gampanan ang responsibilidad na maging kinabukasan ng kaharian. Gusto niyang maging kapalit ng nasawi niyang kapatid, pero lalo lang lumala ang relasyon nila ng kanyang ama. Sinabihan ng hari si Tamayo na itigil ang pakikialam sa kanyang laban, dahil ang mga babae ay dapat na nasa kusina at hindi sa larangan ng digmaan. Tinawag ni Tamayo ang kanyang ama na mapanghusgang hari, at sinugod si Kale para patunayan na siya ay kasing galing ng kanyang kapatid.
Gayunpaman, ipinadala ni Kale ang kanyang malademonyong panga upang kainin siya, at hindi siya mabilis na tumugon dito. Sa huling sandali, itinulak siya ng hari palayo sa panganib na wala ng braso sa proseso. Tinatawanan siya ni Kale, sinabing hindi niya magagamit ang ultimate move niya ngayon dahil kinain na niya ang braso niya. Galit na galit si Tamayo at sinugod siya, ngunit nagawang patumbahin siya ng Fury na ministro at dinala siya sa ligtas na lugar. Nagpa siya si Kale na hayaan silang tumakas dahil pupuntahan siya nito mamaya, at sa ngayon, plano niyang tapusin ang hari. Sa kabilang banda, natapos na ni Usamo na marinig ang kumpletong kwento tungkol kay Tamayo at sa kanyang ama mula kay Fiona. Nang malapit na siyang umalis, ang matandang ministro ay pumunta roon kasama si Tamayo at sinabi sa kanila na isang masamang tao ang sumalakay sa kastilyo. Biglang may sumabog na nangyari malapit sa kastilyo, at lumabas si Kale kasama ang hari bilang kanyang bilanggo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga tao ng lungsod, at sinabi sa kanila na nasa ilalim sila ng bagong pamamahala ngayon. Ipinahayag niya na ang kanyang layunin bilang hari ng lupaing ito ay kainin ang bawat isa sa kanila. Binato siya ng isang lalaki, naglakas loob na sabihing bumaba siya para masipa niya siya. Bilang tugon, nilamon lang siya ni Kale mula sa kanyang pwesto. Nataranta ang mga tao at tumakbo palayo, ngunit sinabi sa kanila ni Kale na wala itong silbi dahil naglagay siya ng mga demonyo na dating nagsisilbi sa Demon Lord bilang mga bantay upang matiyak na walang makakatakas. Pagkatapos ay sinipa niya ang hari at hinayla siya palayo, na ikinasindak ng lahat. Ngunit si Usamo ay masayang nagsusulat ng isang bagay sa kanyang kwaderno. Natapos siyang magsulat at pagkatapos ay sinabi na si Tamayo ay tunay na pangunahing tauhang babae ng isang trahedya na nobela, gayunpaman, gusto niyang magising siya at ipakita sa kanya na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa kanyang panaginip, nakita ni Tamayo ang kanyang ina, at pagkatapos ay bigla siyang nagising sa isang hindi pamilyar na silid. Pumunta siya sa labas upang hanapin si Usamo at ang iba pa, at nalaman ang lahat ng nangyari habang siya ay hinimatay. Nagmamadaling pumunta si Tamayo sa kastilyo upang talunin si Kale, ngunit pinigilan siya ng ministro, sinabing hindi niya magagawa iyon dahil kahit ang hari ay walang nagawa. Sumagot si Tamayo na natalo ang kanyang ama dahil sinusubukan nitong protektahan siya, at tungkulin niyang protektahan ang kanilang kaharian kapalit ng kanyang kapatid. Aalis na sana siya, pero pinigilan siya ni Anne. Sinabi niya sa Beast Girl na ang kanyang kapatid na lalaki at ina ay nasawi ng matagal na ang nakalipas, at ngayon kahit na ang hari ay natalo. Kung mawalan din ng buhay ang prinsesa ng kaharian sa ganoong sitwasyon, masisira nito ang pag-asa ng bansa. Kaya naman hiniling niya kay Tamayo na umatras, at hayaan ang kanyang mga kaibigan na pangasiwaan ang sitwasyon para sa kanya. Hindi sigurado si Tamayo tungkol dito, ngunit tiniyak ni Anne na mayroon silang trump card para talunin ang mga Otherworlders. Sa pamamagitan nito, inutusan ni Usamo ang kanyang koponan na sundan siya sa kastilyo, at sinalubong sila ng dalawang higanteng halimaw na nagbabantay sa palasyo. Naghanda sina Anne at Enir na lumaban, ngunit nauna si Usamo at sinabi sa mga gwardya na narito sila upang kainin ng bagong hari. Napatulala ang lahat habang ipinaliwanag ni Usamo na naantig siya sa pagsasalita ni Kale, at ngayon ay gusto niyang kainin siya. Ang mga halimaw ay nagbabahagi lamang ng isang selula ng utak, at sa gayon ay hindi nila maproseso kung paano mag-react sa sitwasyong ito. Habang patuloy silang ginugulo ni Usamo, itinapon nila siya at ang kanyang mga kaibigan sa selda ng bilangguan kung saan nagsimulang umiyak si Anne at humingi ng tulong sa Diyos. Sinabihan siya ni Usamo na huminto sa pag-arte ng labis na kaiyahiya, at pagkatapos ay pumunta kay Enir, kinuha ang wire na nakatago sa ilalim ng kanyang sombrero at hinihiling sa kanya na gawin kung ano ang pinakamahusay sa kanya. Sa kabilang banda, si Kale ay matiyagang naghihintay sa unang demi-human na kanyang kakainin nang biglang dumating ang dalawang gwardya, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga tao na gustong magpakain. Bago pa sila makapagpaliwanag, tinamaan sila ng isang malakas na puwersa mula sa likod at napunta patungo kay Kale. Dumating na si Tamayo para maghayganti kay Kale, at natutuwa si Kale dahil gusto talaga niya itong kainin. Naalala ni Tamayo ang panahon noong bata pa siya na nanonood siya mula sa sanga ng puno, habang sinanay ng kanyang ama ang kanyang kapatid na si Lionel sa sining ng pakikipaglaban. Kahit na siya ay isang napakabanayad na tao na hindi mahilig makipag-away or manakit ng isang tao, si Tamayo ay isang ganap na tomboy na talagang gustong matuto kung paano lumaban.
Ngunit palagi siyang kinukulong ng kanyang ama, at sinabihan siyang bumalik sa kusina kasama ang kanyang ina kung saan sila nararapat. Bigla siyang bumalik sa realidad habang ipinangako niya sa sarili na patutunayan niya ang kanyang lakas sa lahat ngayon. Habang si Kel ay hindi kapani-paniwalang masaya na makita siya, dahil alam na niya na siya mismo ang lalapit sa kanya kung gagamitin niya ang kanyang ama bilang bilanggo, at sa wakas ay lumakad siya mula sa kanyang trono patungo sa kanya, na sinasabing gusto niyang paglaruan ang kanyang pagkain. Agad niyang sinipa ang demonyong nakahiga malapit sa kanya patungo kay Tamayo, na bahagya itong nakailag, kinilabutan sa lakas ni Kale. Sa kanyang sorpresa, iyon ay isang distraction lamang habang si Kale ay namamahala upang isara ang distansya at bigla siyang kinuryent, tinaboy siya sa pader. Talagang nabigla siya dito dahil ito ang kakayahan ng kanyang ama, habang si Kale naman ay tumatawa na parang nakakatakot na tao siya, na sinasabing ang kanyang lihim na kakayahan ay gluttony, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng sinuman sa sandaling matikman niya ito. Ngayon ay puputulin niya ang kanyang paa gamit ang kakayahan ng kanyang sariling ama bago siya kainin din ng buhay. Samantala, pinamamahalaan ni Usamo at ng partido na makatakas sa bilangguan at gumala sa mga bulwagan ng palasyo. Nagtataka si Anne kung may plano si Usamo, ngunit sa halip na bumaba sa silid ng trono, pumasok siya sa ibang silid na pag-aari ng reyna noong nabubuhay pa ito. Dumiretso siya sa kwarto patungo sa dresser at sinubukang buksan ang mga drawer, ngunit nakalock ang mga ito. Sinabihan siya ni Enir na ihinto ang pag-aaksaya ng oras dahil kailangan nilang tulungan si Tamayo, ngunit muli siyang sinusuyo ni Usamo sa pamamagitan ng pagsasabing kailangan muli ang mga serbisyo ng isang magiting na mandirigma. Kaya't masayang binuksan ni Enir ang tokador, inilantad ang isang libro sa loob. Bumalik sa silid ng trono, halos hindi na kayanan ni Tamayo na tumayo sa harap ng tuloy-tuloy na pag-atake ni Kale, ngunit siya ay napakabilis para sa kanya habang siya ay nagpapakita sa likuran niya at ginawa ang isang napakalakas na sipa, itinapon siya sa hangin bago siya inatake pabalik sa lupa na may hindi kapani-paniwalang puwersa. Tinatawanan niya ito, na sinasabing kailangan niyang maunawaan na ang kanyang martial arts style ay basura at hinding-hindi niya ito matatalo. Ngunit naaalala ni Tamayo kung paano nagsanay ang kanyang kapatid na si Lionel, at hindi sumusuko kahit na ayaw niyang makipag-away. Nakuha niya ang kanyang lakas at bumangon muli, habang ang kanyang ama ay nagsasabi sa kanya na umatras dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay masyadong malaki. Si Kale, gayunpaman, ay nasisiyahang makita ito, dahil mas lalo siyang nasasabik na subukan ang kanyang laman. Naalala niya ang panahon sa dati niyang mundo kung saan sobrang yaman niya, kasama ang mga magulang na binibili noon ang lahat para sa kanya. Siya ay kumikilos na tall ang rich kid at spoiled na bata sa buong araw, na may mga 5-star na pagkain na palaging nasa kanyang mesa, ngunit naiwan siyang walang laman sa loob at ginawa siyang isang ganap na sociopath. May gusto siyang maramdaman sa buhay, kaya isang araw, inatake niya ang isa sa mga kasambahay gamit ang kanyang tinidor ng walang dahilan, at kinailangan siyang pigilan ng kanyang mga bodyguard. Dahil ang kanyang mga magulang ay sobrang mayaman, siya ay naabsuelto ng walang kabuluhan at patuloy na namumuhay sa kanyang walang laman na buhay, gumagala sa lungsod sa kanyang kasuotang pangbahay at pinapahirapan ang mga taong walang tirahan ng walang dahilan, dahil naisip niya na dapat silang magtayo ng bahay kung sila ay walang tirahan. Sa kabutihang palad, naalis ng mundo ang lalaki na ito salamat sa Trakkon, na nagpadala sa kanya sa mundong ito, ngunit kahit dito, nanatili siyang isang spoiled brat. Tumawa siya ng malakas, sinasabing kakainin niya ang buong kaharian hanggang sa wala nang makakain sa mundong ito at inaatake si Tamayo, ngunit biglang tumigil ang kanyang mga panga nang magpakita si Usamo sa kanyang harapan. Nagtataka si Kale kung sino ang mukhang kakaibang lalaki na ito, habang sinasabi ni Usamo na ang kwento ni Kale ay mas masahol pa kaysa sa kanyang nabasa, na isang pahayag mismo, at halatang ikinagalit ito ni Kale. Sinusubukan niyang salakayin si Usamo gamit ang kanyang mga panga, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi sila gumagalaw. Nagtataka si Kale kung bakit sinasabi sa kanya ng kanyang instincts na iwasan ang lalaking ito, nang biglang sumulpat din si Anne at Enir sa kanyang likuran, na sinasabing narito si Usamo upang igawad ang banal na parusa kay Kale at sinabihan si Usamo na magsulat ng isang kwento tungkol kay Kale, at ibalik siya sa kanyang sariling mundo. Si Usamo, gayunpaman, ay isang kabuuang alpha male at tumanggi na gawin ito, na sinasabing ang kwento ng lalaking ito ay nakakaawa, at hindi siya magsusulat ng anuman tungkol sa walang karakter na taong ito.
Talagang ikinagalit nito si Kale, na gumagamit ng kanyang kidlat para atakihin ang lahat na sinasabing tatapusin niya silang lahat bago kainin ang prinsesa. Ngayon, habang nagpupumigla si Tamayo na bumangon at sinisisi ang sarili sa mga pinsalang idinulot sa kanyang mga kaibigan, gayunpaman, si Usamo ay tila walang pakialam, habang iniaabot niya sa kanya ang isang bungkus ng mga pahina, na sinasabing inilaan niya ang kwentong ito sa kanya. Kinuha ni Tamayo ang libro at inikat ang pahina nang biglang kuminang ang mga pahina, habang lumilipad ang mga ito palabas ng libro at nagsimulang umikot sa paligid niya. Ginamit muli ni Kale ang kanyang kidlat kay Enir, ngunit hinaranggan ito ni Anne ng kanyang kalasag habang iniisip kung gumagana rin ang mga kakayahan ni Usamo sa mga normal na tao. Sinabi ni Usamo kay Tamayo na humanga siya sa kanyang katatagan, at kabaitan nang magpasya itong isakripisyo ang sarili para sa kaligayahan ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Usamo na gusto lang niyang tulungan ang kanyang ama na makayanan ang pagkasawi ng kanyang kapatid, at iyon ang dahilan kung bakit nagsimula itong kumilos ng higit na katulad niya at sinubukang gampanan ang mga tungkulin nito, ngunit wala ni isa man iyon ang tinanggap. Ipinagpatuloy niya na si Tamayo ay may dalawang pagpipilian ngayon, ang isa sa mga ito ay ang maging isang perpektong prinsesa tulad ng gusto ng kanyang ama, or ang kunin ang posisyon ng kanyang kapatid bilang prinsipe, ngunit sinabi niya na ang landas ni Tamayo ay iba dahil siya ay ibang tao na may sariling karanasan. Sinabi niya sa kanya na mamuhay tulad ng gusto niyang mabuhay, at ang pahayag na ito lamang ang pumuputol sa lahat ng kanyang mga tanikala na pumipigil sa kanya, at sa isang pagkakataon, tunay na nakakaramdam siya ng kalayaan. Isang maliwanag na gininto ang glow ang nagsimulang lumabas mula kay Tamayo, habang ang crest ng Divine Beast ay nagpapakita sa kanyang kamay, na pinupuno siya ng enerhiya. Muli siyang tumayo, habang si Kale ay tumalikod at nagkomento na kung ito ay isang manga or isang anime, matatalo niya siya ngayon at masisiyahan sa isang masayang pagtatapos. Ngunit dahil ito ang totoong buhay, hindi mangyayari iyon, at siya at ang kanyang mga kaibigan ay masasawi pa rin sa harap ng kanyang mga mata habang kinakain siya nito ng buhay sa harap ng kanyang ama. Si Tamayo, gayunpaman, ay hindi natinag dito, habang si Usamo ay mahinahong nagsisindi ng yosi at sinabi kay Kale na subukan siya, dahil maaaring mabigla siya sa kung gaano kalakas ang mga modernong independenteng kababaihan. Agad siyang sumugod kay Kale, na sinubukan siyang paalisin, ngunit nakahanap si Tamayo ng pagbubukas at inatake siya pabalik. Nagulat si Kale dito, at bago pa man siya makarecover, na-headbutt siya nito na parang si Sakuragi, na mas lalo siyang naasar habang sinusubukan niyang maglunsad ng matinding pag-atake. Si Tamayo, gayunpaman, ay nasa kanyang zone at nagmamadaling nauna na may espesyal na kakayahan na kilala bilang 100 Fangs na lumilikha ng isang grupo ng mga hiwa sa katawan ni Kale habang siya ay bumagsak sa lupa at nasawi sa sarili niyang pool ng dugo. Bumagsak din si Tamayo dahil sa pagod habang sinunggaban siya ng kanyang ama, at si Anne ay nagmamadaling pagalingin siya. Lumapit si Usamo sa hari at iniabot sa kanya ang aklat na pag-aari ng kanyang asawa, at pinasalamatan ng hari si Usamo sa kanyang tulong. Sinabihan siya ni Usamo na pasalamatan ang kanyang sariling anak na babae dahil siya ang gumawa ng lahat, at nagsulat lamang siya ng isang kwento na nakita niyang kawili-wili. Biglang, sa kanilang sorpresa, ang katawan ni Kale ay nagsimulang lumutang sa kalangitan habang siya ay muling nabuhay bilang isang kakaibang alupihan na kasuklam-suklam na demonyo. Maging siya mismo ay nagulat dito, ngunit naalala niyang kinain niya ang laman ng Pre-Demon King nang tapusin siya ng mga ito, at dahil doon, naging demonyo na siya ngayon na mas malakas pa kaysa dati. Nagtataka ang hari kung ito na ba ang katapusan para sa kanila dahil kahit si Tamayo ay wala na sa estado para makipaglaban, ngunit bago pa man umatake si Kale, naputol ang ulo niya ng anak ng dating hari ng demonyo na nagngangalang Wanda. Laking gulat ng lahat nang makita siya rito, habang ang hari ay nagtataka kung ano ang nangyayari ngayon. Ngunit mukhang walang pakialam si Wanda sa kanila at naglakad lang siya palapit kay Kale na nakilala siya at sinimulan siyang pagtawanan sa pagsasabing napakasarap ng kanyang ama. Iniinis siya nito, at gumamit siya ng dark magic beam na nagpaputok sa kanyang ulo at kalahati ng bubong, na agad siyang pinaslang. Si Tamayo at ang iba ay agad na nagdepensebo, umaasa sa isang pag-atake, habang si Usamo ay nagpapakita sa likod ng demonyo ng walang anumang takot, nagtatanong kung mas mabuti ba ang kanyang pakiramdam pagkatapos nito. Nagulat si Wanda nang makita si Usamo dahil akala niya ay nasawi ito pagkatapos niyang salakayin siya noong nakaraang pagkakataon, ngunit umatras lang siya sa ngayon at tumalon pabalik sa kanyang dragon habang nangangakong tatapusin siya sa susunod na pagkikita nila.
Sa wakas ay natapos na ang gabi, at makalipas ang ilang linggo, nagpasya si Usamo at ang partido na umalis sa Beast Kingdom upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit, sa kasamaang palad para sa kanila, nagpasya si Tamayo na manatili sa likod upang tulungan ang kanyang ama pabalik sa kastilyo. Napagtanto ng hari na si Tamayo ay hindi para sa buhay ng isang prinsesa, dahil ang isang babae na tulad niya ay hindi maaaring manatili at maghanap ng mga pakikipagsapalaran sa lahat ng dako. Kaya, nagpasya siyang tanggalin siya sa pwesto at pinapayagan siyang makasama muli ang kanyang mga kaibigan sa kanilang pakikipagsapalaran. Si Tamayo ay nagmamadaling lumabas at nakita ang kabaong ni Usamo na kinakaladkad ni Enir na hindi masyadong magaling dito, ngunit masaya na makitang bumalik si Tamayo upang tulungan silang hilahin ang kanyang kabaong sa susunod na pakikipagsapalaran.